Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sana po dyan. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang Hot. Hulikam sa Marikina ang pagharang at pananapak sa isang TNVS o motorcycle taxi rider. Ang dalawang lalaking sangkot sa insidente, mga lasing daw. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha ang video na yan sa kahabaan ng Farmers One sa Barangay Concepcion 1, Marikina City, mag-aalas 11 ng gabi nitong Sabado. Isang motorcycle taxi rider ang pinagtulungan ng dalawang lalaki. Sinugod ng lalaking nakaitim na sando at lalaking naka-orange na t-shirt na may suot na helmet ang rider. Nagpambuno sila hanggang sa bumagsak sila sa kalsada. May ilang sumubok umawat. Bigla na lang po nagsuntukan. Di ko na po alam sino nauna kasi nakita na po namin maraming tao eh. Umawat sila lahat. Yung pasahero po sumisigaw na hindi naman po wala po sinasabi si kuya. Pasahero po niya yung babae. Babae, umawat siya. Kinumpirma ng Marikina Police na pasahero ng 33 anyos na rider ang babaeng sumisigaw at umaawat sa gulo. Base sa investigasyon, bigla na lang daw hinarang sa kalsada ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang rider na naghahatid ng kanyang pasahero. Nabanggit ng suspect na aray mo. So yun po, nung napahinto sila sa gitna ng kalsada, tapos biglang nagsisigaw na daw po yung ating suspect ng mga salitang hindi maganda dito sa ating victim, na nagresulta ito sa konting pagtatalo na hanggang sa nauwi na nga po sa suntukan. Ang mga suspect na pag-alamang lasing ayon sa pulisya, nagtamo ng mga sugat ang rider. Yung ating victim po ay nagtamo po ng suntok sa kanyang batok, sa liig at saka sa mukha, at yun nga po nagpa-check up po siya. Susi sa pagtunton sa mga tumakas na suspect ang plate number ng ginamit nilang motorsiklo na napicturan ng babaeng pasahero ng rider. Naaresto ang nanakit na 36 anyos na suspect sa Barangay Malanday. Wala pang pahayag sa media ang suspect na nakadetain sa Marikina Police Custodial Facility. Sasampahan siya ng reklamong physical injury and malicious mischief. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Umarangkada na ngayong araw ang pamimigay ng ayuda sa ilalim ng pinalawig na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng gobyerno. Sabi ng Onan Rizal, halos 1,200 ang benepisyaryo ng programa batay sa Community-Based Monitoring System. Makatatanggap sila ng 2,000 pisong ayuda kada buwan hanggang Disyembre. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, manual ang unang payout na para sa mga mahihirap na tinukoy sa ilalim ng CBMS. Sa pamamagitan naman ng digital platforms o e-wallets ang pamimigay ng ayuda sa mga susunod na payout. Ikikredit naman sa kanilang SSS accounts ang ayudang matatanggap ng mga manggagawang may mababang kita. One-time payout naman para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Dito sa first payout, i-enroll na natin sila either through sa land banks o iba pang electronic wallet platforms. Yung 4-piece beneficiaries po natin, top up na po yan sa kanilang existing cash cards. Okay. And then yung pong walang gutong beneficiaries natin, manual payout pero isasabay sa kanilang redemption period. Nagkakasa ng panibagong tigil pasada ang grupong Manibela dahil sa nakaambang panibagong mega oil price hike bukas. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na tinatayang 100,000 miyembro nila ang lalahok sa tigil pasada sa buong bansa. Wala pa raw tiyak na petsa kung kailan nila gagawin ang transport strike. Wala raw basihan ng panibagong taas presyo sa petrolyo dahil lumang stock pa raw ang ikinakarga ngayon sa mga gasolinahan. Susubukan pang hinga ng pahayag ang DOE kaugnay sa mga pahayag ni Valbuena. Nananawagan din ng 2 pisong taas pasahe ang Manibela. Inaprubahan ng pisong taas pasahe ng sumiklab ang gyera sa Middle East noong katapusan ng Pebrero.
pero sinuspindi kalaunan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon sa mga commuter. Makikipagpulong daw bukas ang Manibela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para pag-usapan ang fare hike. Sana maaprubahan itong 2 pesos na hinihingi po natin na fare hike dahil nga po malaki yung hinahabol natin at gusto nating humingi ng paliwanag patungkol dito sa oil price hike. Dito lamang tayo sa Southeast Asia kumukuha ng mga produktong petrolyo. Bakit ganito kaagad ang itinaas nito? Sugatan ng isang truck driver matapos pagbabarili ng nakalitang motorista sa Guagua, Pampanga. Kita sa CCTV footages na parehong pabataan ang direksyon ng truck at puting pickup. Hindi na nakuna ng pamamaril pero ayon sa pulisya, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang driver. Paglagpas daw ng traffic light ay doon na binaril ng pickup driver ang truck driver. Naaresto kalaunan ng namaril na motorista na isang barangay official sa bayan ng Lubao. Narecover sa kanya ang isang baril, 3 magazine ng bala at ang kanyang pickup. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect at biktima. Nawawala ang 2 batang 7 at 9 na taong gulang matapos anurin ng ilog ang kanilang bahay sa barangay Mapagong sa Calamba, Laguna. Nangyari yan kasunod ng malakas na ulan na nagdulot ng landslide sa lugar. May iba pang bahay na inanod. Ayon sa Calamba City Disaster Risk Reduction and Management Division, ipagpapatuloy ngayong Lunes ang search and rescue operations na naantala kahapon dahil sa malakas na ulan. Ayon naman sa alkalde ng Calamba, 9 na bahay ang nagiba dahil sa malakas na agos ng tubig. Apektado rin ang 25 iba pang bahay at mahigit 40 pamilya o halos 200 residente. Nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga residente. Hinihikayat din nila ang mga nakatira sa tabing ilog na lumipat sa pabahay ng pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Mga kapuso, posible pa rin ang mga pag-ulan ngayong Lunes dulot ng habagat. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Western Visayas, Negros Region o Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BIRMM, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at maging ang Lanao del Norte. Posible magdulot ng baha o landslide ang minsay tuloy-tuloy o madalas na pag-ulan dulot niyan kaya dapat maging alerto. Higit namang makakaasa ng maaraw at maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo na mamayang hapon o gabi. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang mga biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Huli ka, mang pagewang-gewang na takbo ng isang pampasaherong jeep sa JP Rizal Street sa Rodriguez, Rizal. Palipat-lipat yan ang linya at may punto pang nasakop nito ang kabilang lane. Wala namang nabangga o napinsala ang jeep. Nakarating sa operator ng jeep ang viral video at sinampahan niya ng reklamo sa LTO ang driver, sabay hiling na matanggal ang kanyang lisensya. Nasira din daw ang jeep dahil sa ginawa ng driver. Ayon sa Land Transportation Office ng Bayan, inisyuhan ng ticket ang driver at pinadalhan ng show cause order dahil sa insidente. Wala pang pahayag ang driver sa viral video. Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng jeep habang tumatawid sa Quirino Avenue sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, hindi tawiran ng tao ang bahaging tinawiran ng biktima. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa CCTV footage na ito, makikitang isang senior citizen na naglalakad sa sidewalk ng President Quirino Avenue sa Pandacan, Maynila, pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado. Nang makitang maluwag na ang daloy ng trapiko, sa kanya dahan-dahang tinawid ang kalsada. Sa isa pang CCTV footage, makikitang ilang hakbang na lamang sana ang layo ng babae sa kabilang sidewalk nang mabangga siya ng pampasaherong jeep. Ang kabaan ng President Quirino Avenue ay considered po natin na talagang may kabilisan ng mga sasakyan dyan dahil po yan ay avenue. Ang ating biktima, no, na hindi pa natin nakikilala ang pangalan, no, unidentified pa. Tumatawid puntang Plaza Dilao. Ang pagtawid niya naman ay base sa CCTV natin ay may kabagalan naman ng pagtawid ng ating biktima.
Batay sa imbestigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit, hindi pedestrian crossing ang bahaging tinawiran ng biktima. Ang pagtawid ng babae o yung ating biktima, talagang blind spot po, no? Blind spot po yung dating, no? Dahil nga po yan po hindi po talaga tawiran ng mga tao. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng biktima at nagtamo ng matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala ang nasawing babae at wala pa raw nagkiklaim sa kanyang bangkay. Nakikipagtulungan naman daw sa investigasyon ng jeepney driver at operator nito. Ayon sa mga otoridad, nagpahayag din ang operator ng kahandaang sagutin ang gastusin sa pagpapalibing ng biktima sa oras na matukoy ang kanyang mga kaanak. Nasampahan na rin ang kasong reckless imprudence resulting in homicide ang jeepney driver na tumanggi magbigay ng pahayag. Patuloy ang panawagan ng Manila District Traffic Enforcement Unit sa sino mang may impormasyon o nakakakilala sa nasawing babae. Kami po ay nananawagan, no? Sino man po ang nakakilala sa ating biktima ng nangyaring insidente. At ito po, base po sa barangay na aming pinagtanungan, ito po yung street dweller, no? Na palagi po dumaraan doon sa pinangyarihan ng insidente. Ang last po na suot nito ay floral na blouse at nakamaong na pantalon. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Heto na ang buwanamanang latest. Ipinakilala na ang fresh faces na aabangan sa Season 2 ng Sparkle Campus Cutie. 10 male aspirants ang napili mula sa auditionees nationwide. In no particular order, napili sina Mateo Artadi, ang point guard rookie ng Pasig. Ethan Benares, ang morenong beach boy ng Bacolod. Lucas Bolaong, ang babyface bolista ng Las Piñas. Rion Cheng, ang poging scholar ng Sorsogon. 3D Dangka, ang makulit na rockstar ng Las Piñas. Vying for the title din sina Rayo Grabador, ang cutie lover boy ng Bulacan. Fredo Liok II, ang simpatikong future lawyer ng Cebu. Maddox Miguel, ang Kiwinoy charmer ng Pampanga. Ronnie Pasamba, ang blazing baller ng Bulacan. At Enzo Torano, ang gwapong fast food crew ng Parañaque. Iba't iba man ang looks, passion at talents, iisa naman sa goal na tanghaling bagong Ultimate Campus Heartthrob. But wait, there's more! Sa brand new season, hindi na lang boys ang maglalaban. May 10 female aspirants na rin nakasama sa search for the Campus Cutie. Ipakikilala namin sila bukas. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang martial arts instructor dahil sa pananakit sa isang pulis sa Maynila. Ayon sa pulisya, minura at sinapak ng suspect ang pulis na nanita sa kanya dahil sa pag-inom ng alak sa gilid ng kalsada. Nagpakilala rin siyang miyembro ng pulisya pero walang naipakitang ID. Sa isinagawang verification, lumabas na hindi pulis ang suspect. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect. Naharap siya sa patong-patong ng mga reklamo. Ininspeksyon ng pulisya ang buong campus ng Araulio High School sa Maynila matapos makatanggap ng banta ng karahasan. Sa ipinadalang mensahe sa paaralan, sinabing may nakatago umanong mga armas sa loob ng paaralan at may mga mamamatay sa break time at uwian. Walang nakitang armas sa paaralan. Tinitrace na ang mga nasa likod ng banta na posible raw na estudyante rin ng nasabing paaralan. Magdaragdag din daw ng pulis at tanod sa paaralan at paiigtingin ang inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante. Wala pa ring pahayag ang pamunuan ng Araulio High School. Sa iba pang balita, mahigit 600 million pesos na halaga ng infrastructure project sa Antique ang inirereklamo dahil sa umunoy katiwalian. Inihain niya ng grupong Amlig Antique Alliance sa tanggapan ng Office of the Ombudsman Western Visayas. Sakop daw nito ang 5 kontratang itinatupad mula 2019 hanggang 2025. Bukod dito, marami pa raw silang nakataktang isampang reklamo. Kabilang sa respondents ng reklamo ang ilang opisyal ng DPWH, pati na si dating Congressman Zaldico at ngayon Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag.
Epektibo na sa July 25 ang unang tranche ng aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment. 60 pesos na dagdag sahod ang ipatutupad sa unang tranche. Magiging 755 pesos ang minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector. 718 pesos naman para sa mga nasa agriculture at service o retail establishments na may hanggang 15 manggagawa. Gayon din sa manufacturing na may hanggang 9 na manggagawa. Sa January 20, 2027 naman ipatutupad ang ikalawang tranche na dagdag 25 pesos sa minimum wage. Ang minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector ay magiging 780 pesos. Magiging 743 pesos naman para sa mga nasa agriculture, service o retail establishments na may hanggang 15 manggagawa at manufacturing na may hanggang 9 na manggagawa. Sinagip ang batang lalaking yan matapos matrap sa isang culvert o concrete pipe na lagusan ng tubig sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa mga otoridad, pumasok at naligo sa culvert ang 11 anyos na biktima sa Barangay San Manuel kasama ang kanyang mga kaibigan. High tide daw noong mangyari ang insidente kaya hindi agad nakalabas ang bata. Walang malay ang bata nang mahila ng mga residente. Na-revive siya sa tulong ng residente na marunong ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala siya sa ospital. Ayon sa kanyang ina, maayos na ang lagay ng biktima pero may iniindang sakit sa likod at dibdib. Meron ding tubig sa baga ang bata. Nilagyan na ng harang ang culvert para hindi na maulit ang insidente. Patay sa pamamaril ang sekretary ng Barangay San Vicente sa Angono, Rizal. Ang biktima, inabangan daw ng mga suspect habang papasok siya sa trabaho. Balitang hatid ni EJ Gomez. Masayahin, matulungin at mapagmahal na padre de pamilya kung ilarawan ng kanyang mga kaanak ang 47 anyos na si Freddy Canieva. Tapat at maaasahan din daw siya sa serbisyo bilang sekretary ng Barangay San Vicente sa Angono, Rizal. Ganun na lang ang kanilang panghihinayang ng mapatay matapos pagbabarilin siya ng riding in tandem noong Biyernes. Ayon sa Angono Police, base sa nakalap na CCTV, inabangan ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang biktima na nooy papasok sa trabaho. Tinamaan ng 2 bala ang ating victim. Binaril siya from behind at agad nakatakbo ang ating mga suspect. Sa kalsadang ito nangyari ang pamamaril. Ayon sa mga saksi, naglalakad ang biktima patungo sa iskinitang ito na tagos sa barangay na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero bago pa man siya makarating, pinagbabaril na siya ng riding in tandem. Ang biktima, humandusay na lang sa kalsada. Kitang-kita ko po yung butas ng kanyang pinagbarilan po. Iyak ako nang iyak, tinanong ko yung asawa ko, sino may gawa sa inyo. Ginanon lang po niya yung kamay niya, so wala siyang alam. Sumailalim sa operasyon ng biktima, hapon nitong linggo nang siya ay mamatay. Hindi raw alam ng naulilang mag-ina ang motibo sa pamamaril sa kanilang padre de pamilya. Sa totoo lang po, walang kaaway ang asawa ko. Nag-iisip kami mag-ina kung bakit nagawa sa asawa ko po yun, na barilin siya ng ganun lang. My father is just going to his usual work, ready to serve the people. And hindi ko magawang maisip kung bakit nila ginawa yun. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng mga sospek na sakay pa rin ng motorsiklo sa Cainta, Rizal. Pero nakatakas sila. Nakita namin kung saan tumuwid yung ating suspect sa area na slum area dyan sa Cainta, Barangay San Andres. Yung lugar ay kabisado niya, napakasikip ng lugar at nakatakas ito, nagtatakbo ito sa mga bubong ng bahay. Na-recover ng pulisya ang iniwang motorsiklo ng mga sospek. Patuloy ang manhunt operation sa mga sospek na maharap sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, inilabas ng Department of Energy ang maximum na halaga ng papayagang oil price hike epektibo bukas. Ayon sa kagawaran, 10 pesos and 68 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Sa isang press conference ngayong umaga, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang taas presyo
epekto pa rin ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kaugnay nga sa nakambang mega oil price hike bukas, makakapanayam natin si Obet Martin, presidente ng transport group na Pasang Mazda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, kaibigan Rapi, at sa Balitang Hali, isang magandang umaga po sa DCW at sa mga nanonood. Apo, mahigit 10 piso po kada litro yung dagdag sa presyo ng diesel bukas. Gaano po kalaki ang epekto nito sa mga jeepney driver at mga operator? Well, alam mo yan, Rapi, ang magiging epekto niya, yung mga kumukonsumo ng 30 liters a day, nasa 300 pesos kagda nawawala sa driver. At kasama na rin po ang operator sapagkat apektado ang boundary niyan. Kanya po ito'y napakabigat para sa amin sapagkat itong pagsipa nito, alam nyo na, ang dahil na yung gear ng Amerika at Iran at ng Israel. Pero sabi ko nga, ano ba ang aming dapat pang makuha sa ating pamahalaan para maibsan ang problema ng aming mga kasapian sa public transport? May mga operator ho ba na nagbababa muna ng kanilang boundary? Well, sa mga ganyan sitwasyon, naturalmente, nagkakaroon ng koordinasyon ng driver at operator para magkatulong-tulong at hindi lang huminto sa pagpasada para yung serbisyo ay maipagpatuloy. Ang ibang operator ay may mababang loob na, sige, mag-usap tayo, magbaba muna tayo para lamang tayo parehong kumita. Kesa totally na walang kikitain pareho. Bakit po tutol kayo sa inirekomendang pisong taas pasahe? Para sa inyo, magkano po yung dapat itaas sa pamasahe na makakatulong po sa mga jeepney driver? Actually, hindi namin tinutulan ng pisong pamasahe, Rafi. Kapag actually, ang Pasang Mazda, ang busina at ang alto, ang nagpay nito a year ago pa, tungkol dyan sa per increase na piso. At ito nga, noong tumaas bigla ang presyo ng ating petrolyo last February, March, supposed to be, tataasan na ng LTFRB, Chairman Bigor, ng LTFRB at ni Secretary Banoy ang pamasaheng piso. Pero ito po ay sinuspindi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Ganun pa man, nirirespeto po namin ang desisyon ng Pangulo at yan nga po, nagbigay ng AIC sa ayuda ang DSWD, nagbigay ng fuel subsidy sa driver, nagbigay ng fuel subsidy sa mga operator. Pero yan nga po kung tawag namin kaibigan Rapi, fuel, namin band-aid solution. Pero nakatulong din po ito. Sakaling ipatupad po yung pisong dagdag pasahe, sapat na ho kaya ito? Alam nyo, hindi pa rin ito sasapat sapagkat talagang kulang na kulang pa rin yan. Siguro, makita lang po natin yan kung ano pa ang magiging aso ng ating pamahalaan sapagkat uulitin ko po unang inyong istasyon, ang inyong DCW, Balitang Hali. Kausap po si Chairman Bigor nung last week at pinapakiusap po yung 10 pesos na talagang binibigay at pinagkakalob sa amin na napakalaking tulong po yan, 10 pesos per liter discount. Pero ito ay selected outlet lamang ng mga Petron, Shell, Caltex, ng maliliit na mga supplier. Kanya ipinakiusap po kung pwede gawin itong nationwide para naman po yung mga kasamahan natin sana po sa mga probinsya makinabag din po nitong ayudang ito. Ano pong tugon nila sa inyo? Well, pag-aaralan po yan at sinabi nga ni Chairman Bigor Mendoza, maganda yung panukala, kaya hindi naman po siya kagad makapag-aapruba nito, but he will consult our secretary at papalam po sa ating Pangulong PBBM. May iba pa pong bang pwedeng maitulong po sa inyo ang pamahalaan bukod dito sa discount at doon sa ayuda? Well, mabanggit ko lang bago ko po sagutin. Lumiham nga po pala kami sa Pangulo 2 weeks ago ng Pasang Mazda, Alto Batat Lucina at ibang grupo ko, na hinihiling namin sa Pangulong PBBM na i-lift na po yung suspension ng per increase namin. At parang may maganda namang positibong resulta. Pero hanggang ngayon sa naghihintay kami. Yung pong katanungan nyo, ano po bang maganda? Yan nga pong pinamimigay ng DSWD in 2000 na yung uplifting the life of the poor. Makatutulong din po yan. Pero 2,000 isang buwan. Kulang na kulang pa rin po yan, kaibigan Rapis natin. Siguro, yung pong aming hinihiling, nationwide yung 10 pesos discount, malaking tulong na po sa aming hanayan at aprubahan ang aming pisong pamasahe. Magkakatulong-tulong na po yan, kaibigan Rapi. Yung may kinakasang welga, makakatulong pa ho kaya ito? Alam po niyo sa aking pananaw, iba-iba ho kami ng pananaw. Ang welga po, hindi naman ho talagang sa akin. Ito ho pandaigdigang problema. Hindi naman ho problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinaukuran yung ating mga hininaing.
ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan. Well, abangan po natin yung iba pang dialogo ninyo sa pamahalaan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at magandang umaga, magandang tanghali po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos kaibigan Rafi at lahat panunod sa atin at mga nasa pamahalaan natin, pagpalain sila ng Panginoon Diyos. Yan po si Obet Martin ng grupong Pasang Mazda. Looking forward to more projects, gigs at albums ang P-pop boy group na Horizon na nag-celebrate ng 3rd anniversary. Sa Makati City nila napiling mag-celebrate ng kanilang milestone kasama ang fan base nila na Anchors. May handog silang song and dance production numbers. Binalikan din nila ang achievements nila as a group sa loob ng 3 taon, kabilang ang concerts at music shows sa Korea. Bukod sa kanilang anniversary, ipinagdiwang din nila ang pagkapanalo ng teammate nilang si Jeremy Batak na kaduo si Sugar Mercado sa Stars on the Floor Season 2. Thankful din ang grupo sa kanilang supporters. To our anchors, thank you so much for coming here. Thank you so much for still showing up even though we're not complete. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si PTV4 General Manager Lino Cayetano dahil pinaiimbestigahan niya sa komite ang flood control projects na Taguig mula 2022 hanggang 2025 kung kailan mayor ang hipag niyang si Lani Cayetano. Sagot ng nakatatandang kapatid ni Cayetano na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, walang ghost project sa kanilang lungsod. Balita natin ni Jonathan Andal. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron ako consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Hindi naman siya nag-private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Sinisikap ang kunin ng pahayag ni Senate Minority Alan Peter Cayetano kaugnay sa insertions
sa 2025 budget na tinutukoy ni Lacson. Bukod kay Lino Cayetano, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na iimbitahan nila ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico sa susunod na hearing sa komite kaugnay sa flood control projects. Wala pang tiyak na petsa kung kailan ang susunod na hearing, pero gagawin daw ito pagkatapos ng July 27, araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Hindi raw magpapadala ang National Bureau of Investigation sa pangungutya o name-calling, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yan. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin. So shout out sa iyo, Melvin the Minion. Marami naman yan eh. Bago ang pahayag na yan ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang live stream, nabanggit niya ang mga nangyayari ngayon sa bansa ay may mastermind at minions o mga tagasunod. Sagot ni Matibag, hindi ma-offend dito ang ahensya. Ang trabaho raw nila ay nakabase sa mga ebidensya, dokumento at sa batas. Noong nakaraang linggo nang i-anunsyo ni Matibag na iimbestigahan ng NBI ang anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano ang namuno sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noon. Inalmahan ni Cayetano ang investigasyon dahil paninindak lang daw ito ni Matibag bago ang kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Matibag, binuksan ang investigasyon kaugnay sa 2019 SEA Games dahil sa umano'y maling paggamit ng bilyong-bilyong public funds. Magiging impartial daw ang kanilang investigasyon. Handa naman daw si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na humarap muli sa investigasyon kaugnay sa anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Kung merong mga investigasyon pang gustong gawin, open na open tayo dyan kasi kampante tayo at magkakasang loob nating depensahan yan. Dahil hindi lang yan above board, in-advise ng ADB, pero pag nakita mo, quality talaga. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Dizon na bukas siyang maimbestigahan muli. Si Dizon ang presidente at CEO noon ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na nangasiwa sa construction ng New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Sabi ni Dizon na basura na dati ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay rito. Kampante at malakas daw ang kanyang loob na depensahan muli ang sarili. Day 7 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hingi tayo ng update sa Senado sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ngayong araw nga na ito ay inaasahan yung pagpapatuloy ng talakayan kaugnay doon sa hinihingi ng prosecution na isabina yung bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanya pong mister na si Attorney Mans Carpio. Noong nakaraang Miyerkules, kung nyo pong maaalala, ay nagsagawa ng oral arguments ang impeachment court at doon nga po ay sumalang yung depensa at prosecution kaugnay pa rin ng usapin na yan. Ngayong araw naman, inaasahang meron pa mga katanungan ang mga senador sa prosecution at depensa. Posible din na ngayong araw ay magbobotohan ang mga senador kung isasabina ba o hindi ang mga tax and bank records ng bise. Simple majority lang po ang kailangan dahil 21 senators po yung pirming dumadalo dito sa trial ay kahit 11 votes lamang yung makamit ay pwede nang matuloy po yung pagsabina dito sa bank and tax records. Pero inaabangan din ngayong araw, Rafi, kung magkakaroon ng palitan ng salita ang ilang mga senador na nagkaroon na rin ng maanghang na palitan ng salita nitong nagdaang weekend gaya nga nung inireport mo kanina. At yan nga po sina Senador Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano, Senador Ping Lacson at Senador Erwin Tulfo. Walang isasalang na witness ngayong araw na ito. Bukas pa kasi ang inaasahang pagsalang naman bilang witness ng prosecution si NBI Chief Melvin Matibag. Siya na po ang huling witness para sa Article 4 o grave threats. Sa ngayon, Rafi, bukod dyan sa impeachment trial na pinagkakaabalahan ng ating senator judges, ay tinatalakay na rin dito yung nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at kaugnay po dyan, sabi po ng ilang senador, ay magiging umaga yung impeachment trial
ni Vice President Sara Duterte at maaring sa hapon naman yung kanilang sesyon. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Si Gwendolyn Melis Soriano ng Baguio City ang kinuronahang Binibining Pilipinas International 2026. Pinahanga niya ang judges sa kanyang winning answer sa final Q&A kung saan binigyang diin niya ang pagiging isang aspirational leader at pagpapahalaga sa kanyang faith. Bukod sa Binibining Pilipinas International title, naiuwi rin ni Gwendolyn ang Best in Swimsuit, Best in Evening Gown at 2 pang special awards. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Gwendolyn na dream come true ang kanyang pagkapanalo. I've been dreaming about this since I was a kid, and now that I'm here, it feels so surreal, and I'm just full of gratitude now. Today is the start and the beginning of all the preparations needed for the upcoming pageant. Samantala, si Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang kinuronahang Binibining Pilipinas Globe. First runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete City, habang second runner-up naman si Tracy May Sunyo ng Bacolod City. Mga kapuso, nananatili ang GMA Network bilang dominant TV broadcast network sa Pilipinas. Kasabay ng ika-75 anibersaryo ng kumpanya, nagtala ng mas mataas na revenue at earnings ang Kapuso Network noong nakaraang taon. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Mas mataas na revenue at earnings ang iniulat ng GMA Network noong 2025, ang ika-75 anibersaryo ng network habang patuloy na namamayagpag Mapa TV, radio, film at digital platform. Ito ang ibinalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Nitong 2025, tumaas ng 3% ang net consolidated revenue at nagtala ng 6.39% increase sa consolidated net income na naging 2.197 billion pesos. Noong 2025, nanguna ang GMA sa People Ratings at People Audience Shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Maging sa Total Philippines Ratings, Philippine National Television Audience Measurement o FinTam. 27 sa 30 top programs ng 2025 NUTAM at FinTam People Ratings ay mula sa GMA sa pangunguna ng kapuso mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang mula sa GMA. Sa pangunguna pa rin ng kapuso mo Jessica Soho, 24 oras at 24 oras weekend. Nangunguna rin ang GMA Radio Group. Number 1 sa Mega Manila ang Super Radio DCBB at DWLS-FM. Nanguna rin ang mga local radio stations. Binida rin ni Duavit ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng digital presence ng GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa buong 2025, nanguna ang GMA sa lahat ng media at entertainment companies sa Southeast Asia at sa Pilipinas base sa Tubular Labs Leaderboard, bata ito sa aggregate views sa iba't ibang social media platforms. Dahil sa double-digit growth sa iba't ibang major social media platforms ng GMA, pati ang malakas na performance ng GMAnetwork.com at GMA News Online, nagkaroon ng 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA. Patuloy rin ang pagpapalakas ng GMA ng pagpoproduce ng pelikula sa pamamagitan ng GMA Pictures. Kasunod ng pagpapalabas ng mga pelikula sa mga sinihan, film festival at streaming platforms, nakatakdang ipalabas ngayong 2026 ang isang epic drama at 2 pelikula mula sa mga nasa likod ng matagumpay na pelikulang Green Bones. We will continue to evolve, innovate and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence
in our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Inihalal din sa stockholders meeting ang dalawang bagong independent directors sa GMA Network Board, sina retired Supreme Court Chief Justice Reynato S. Puno at isa sa mga pinagkakatiwalaang investment banking executives na si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners at kapuso audience sa patuloy nilang pagsuporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa ibinalita naming TNVS rider na pinagtulungan ng dalawang lalaki sa Marikina, naglabas na ng show on cause order ang Land Transportation Office sa mga sangkot. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, bibigyan sila ng due process para makapagpaliwanag. Suspendido rin muna ang driver's license ng mga sangkot hanggat hindi dumarating ang araw ng pagdinig. Kung sakali, posibleng maging parusa ng mga motorista ang ma-revoke o mas matagal na pagkakasuspinde ng kanilang lisensya. Mapapanood ang GMA Pictures animated film na 58 sa Cinemalaya Independent Film Festival 2026. Tatay ko si Reynaldo Momay, ang 58th victim of the Maguindanao Massacre. Sa August 30, nakatakdang mapanood ang 58. Ang 58 ay isang docu-film na tumatalakay sa malagim na Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. 32 sa 58 nasawi noon ay mga mamamahayag. Kamakailan nagwagi ang 58 sa 2026 edition ng Doc Edge Festival sa New Zealand. Tampok din ang 58 sa Annecy International Animation Film Festival 2026 sa France. At pasok din sa Top 10 Audience Choice Film sa 2026 International Film Festival Rotterdam sa the Netherlands. Pinangalanang Star of the Swing ng grass court season ng Women's Tennis Association si Pinay tennis star Alex Ayala. Yan ay matapos makuha ni Alex ang 89% ng mga boto sa online poll ng WTA. Sa nagdaang grass court season, nakuha ni Alex ang kanyang ikalawang WTA 125 title matapos magkampiyon sa Birmingham Open. Naging makasaysayan din ang pagsabak ni Alex sa 2026 Wimbledon kung saan umabot siya sa round of 16. Sunod na lalaban si Alex sa Mubadala DC Open sa Amerika na magsisimula sa July 27. Lalaban din siya doon sa doubles tournament kung saan magtatambal sila muli ni tennis icon Venus Williams. Nitong Hunyo, unang nagkampi sina Alex at Venus para sa Bad Hamburg Open kung saan umabot sila sa quarterfinals. Update tayo sa isinasagawang investigasyon ng NBI kaugnay sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee at umano'y ghost flood control projects sa Taguig. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, posibleng ipatawag ng NBI si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kanilang investigasyon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Office COC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pwede raw ito mangyari depende sa testimonya ng mga ipapatawag. Marami na raw ang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng impormasyon at tumistiko. Ayon kay Matibag, lumalabas sa dokumento na kanilang nakuha na inappoint si Cayetano ng Philippine Olympic Committee bilang interim chairman ng PhysCoc. Pero instruction daw ay i-incorporate ang PhysCoc. Pero sa huli, di raw nakasama sa board si Cayetano. Kailangan daw pwede ni Cayetano kung paano siya naging chairman kahit di naman siya membro ng board. At kay Matibag, kailangan daw ng board resolution para magkaroon ng aksyon ang isang korporasyon tulad ng NGO. Paano raw mangyayari ito kung kumikilos daw ng chairman si Senator Cayetano noong mga panahong yun kahit di siya membro ng board? Tatanong daw si Ginoong Taps Susara, ang number 1 sa listahan ng board of directors ng PhysCoc, kung bakit hindi siya ang tumayong chairman. Alamin din daw, Rafi, kung bakit taong 2023 ay may binayaran pa rin ng PhysCoc na may 300 milyong pisong rental kahit tapos na ang event. Kailangan daw itong silipin dahil may public funds umano na pumasok, kailangan daw na ito ay ma-audit at magkaroon ng accountability. Napag-alaman din ng NBI na isang virtual office lang ang meron ng PhysCoc at walang physical office. Inaasahang inalabas ngayong araw ang subpoena para sa ilang opisyal ng PhysCoc para humarap ngayong Biyernes sa tanggapan ng NBI.
Yan ang latest mula sa NBI. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Small wins o big achievements man, celebration is a must para sa mga Pinoy. Exhibit number 1 sa ganyan ng isang pamilya sa Tayabas, Quezon. Ayan, nagtapos ng civil engineer si Yuscopher Michael Jan Hagmok cum laude. Kaya ang kanyang pamilya, literal na loud at proud ang pagdiriwang. Ayun parang street dance sa fiesta ang eksena. With props pa nga ang paandar, kinuha nila ang mga graduation pictures sa dingding at isinayaw sa awiting I Will Survive. On theme naman dahil sa 9 na magkakapatid, 5 na silang nakasurvive sa college. 4 to go at many victories to celebrate pa para sa Hagmok family na certified main character. Ang galing. Saya. Grabe naman, 9. Oo nga. Yan pong mainit na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.